Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng sport fishing activities. Kaya kung hiling nyo sa dagat or hiling nyo manghuli ng isda, tamang-tamang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo kumuli ngayong araw na ito. Late afternoon dive tayo dito guys. At dito ako magda-dive sa nahulihan ko ng napakalaking barakuda sa previous video natin. At dito rin natin nakikita ang mga slender unicorn. Bisitahan ulit natin dito yung mga slender unicorn kung nandito na. Medyo natagalan tayong mag-dive, gawang silipin ulit ako. Kaya load mo tayo ng spear gun para along the way makita man tayo ng isda, ready na to spear it. Spear gun loaded, let's go. Ito yung naging unang dive ko ngayong hapong ito. Dito na ako nag-dive sa mababaw na area. Gawang medyo malabo yung dagat ngayon at malakas yung agos. Kaya antay tayo rito kung anong lalapit sa akin. Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim ng dagat, guys. Erat, may nakita na akong isang target. Isang rabbit fish or tinatawag na samaral. Napakaamo naman, kaya pagka-close ko ng gap at na-meet ko yung distance, pinira ko na to. At dahil matagal tayo hindi nakadive, kinuha ko na to para secured na yung pangulam natin ngayong hapong ito. Pagkatapos kong malagay itong samaral sa stringer guys, diretso na ako dito sa spot na kung saan nakikita natin dito yung mga midnight snapper. Kaya antay ulit tayo dito kung anong lalapit. At eto na nga, yung mga midnight snapper, unti-unting lumalapit na sa akin, pero napakatalinong isda kasi to. Pag mga ganitong maliwanag pa, is hindi mo talaga sila mahuhulihan. At ayun, nandun lang sila sa unahan ko. Naglalaro, paikot-ikot lang sila, ayaw talagang dumiretso sa akin. Nakailang dive na rin ako dito guys, halos nagdalawang oras akong kadadive dito, wala talagang nagpapakita. Kaya pagkatapos na itong dive na to, is umuwi na rin ako, bumalik na ako sa mababaw na area. Nagbabaka sakali ako sa mababaw na area na dun makakita tayo ng isda. At eto nga, hindi naman ako nabigo. Nakasalubong kaagad ako dito ng 3 barakuda. Kaya eto yung naging pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Etong barakudan to guys is hindi yung lumalaki. Hindi gaya nung nahuli natin dito na napakalaki. Eto is umaabot lang siguro ng mga 5 to 10 kilos. Nagkasa pa tayo. Barakuda. Thank you Lord. Kaya pagkatapos kong masama itong barakuda sa samaral, nag-dive na ako dito sa mababaw na area. Dito ulit ako magdadapa sa nahulihan ko kanina ng samaral. Ito kasi yung palaging pwesto ko dito pag nagtatakip silib na. A couple of seconds ang pag-aantay dito guys. Eto't may nakikita na ulit akong target. 2 Buffalo Emperor. Kaya antayin natin kung lalapit talaga sa akin to.
Buti na lang itong isa is napaka-curious, kaya dire-diretsong lumapit sa akin. At napakaganda naman yung patama ko dito. Yun nga lang, sinabit sa bato. Umangat muna ako. Thank you, Lord. Nakesa pa tayo pala. Buffalo Emperor. Ay, pagkatlong isda natin. 540 na, 524. Uwi na tayo pagkatapos nito. Ay. Pagkatapos kong makarecover ng hininga, eto, kinuha ko na. Sinabit sa may corals. Hinang-hina na itong isdang ito. Napakaganda kasi yung patama ko. Kaya ito yung naging pang tatlong isda natin ngayong hapong dive na ito. Yes! Ang Buffalo Emperor. So ito sa napakasarap na isda. Uy, malaki na rin. Mga 2 kilo. Uy. Isa sa napakasarap na Emperor. Thank you, Lord. Pagkatapos kong masama itong Buffalo Emperor guys na nahuli natin, pagkalod ko ng spear gun, magdadive pa sana ako ng isa. Eto't hinana pa talaga ako nung kasama nung Barracuda. Nag-iisa na lang. Kaya alam, pagka-pull ko ng trigger, napataas yung patama ko. Kaya ayun, nakawala tuloy. Sayang. So ayun guys, sumako na ako. Sayang yung isa. Daplis yung tama. Ang taas nung pagkatira ko. Mas malaki sana dito. Dito tinamaan. Ay, lakas kasi ng agos. Pero okay, nakatatlong piraso tayo. Itong Buffalo. 2 kilo. Itong Samaral. So itong Barracuda. Okay na rin. May pangulam na. Ay, thank you, Lord. Etong dive na ito guys, is Sagakot Island. Hindi ko na rin record yung pagpunta namin doon at pag-alis namin doon gawang wala kaming nahuli. Etong batfish lang yung nahuli namin at isang salmon. Kaya hindi ko na sinama yung pagpunta namin doon at pag-uwi namin dito sa main island. Eto, pagka-secured ko ng batfish, eto, nagpakita yung grupo ng salmon. Pero pagkatapos din neto, is wala na kaming nahuli, umuwi na rin. Nakadalawang piraso lang sa pagdayong ito. Pero at least okay na rin. Hindi pa rin kami na zero. Eto't malaki naman sana itong salmon, naka 3.5 kg on scale ito. At dahil wala na talagang nagpakita, pagkatapos din na ito guys, is umuwi na rin kami. The next day, pagdating ng umaga guys, balik ulit tayo dito sa karagatan para magpatuloy sa ating mga pangarap. At dito ulit ako magdadive sa paboritong spot ko. Medyo matagal ring hindi ako nakabisita dito, kaya bisitahin natin itong ilalim ng karagatan dito. Baka may mga dragon na nagpapakita dito sa ilalim. Pagkatapos ko mag-warm up at pagdating ko dito sa spot, diretso na ako dito sa malalim na area. Nakita ko kasi dito yung mga bait, paiba-iba ng galaw, paiba-iba ng direction, mukhang may kinakatakutan sa ilalim. Kaya abang tayo dito kanong lalapit. At habang nag-aantay ako dito sa ilalim guys, eto nagpakita yung tinatawag dito sa amin na lumahan. Yung palaging hinahanto ng mga dugtutuna or mga mamsa. Eto mukhang may kinakatakutan talaga sila. Pero dito sa dive na to is wala namang nagpakita. Kaya umangat muna ako para makapahinga sa susunod na dive. Dito guys, nakita ko ulit yung mga bait or yung mga dalagang bukid. Nagsitaasan, nagsiangatan sila. Kaya dali-dali ako nag-dive dito.
At pagkapwesto ko nga dito guys, eto't nawala bigla yung mga bait. Kaya antayin natin kung may lalapit dito sa atin. At eto't hindi naman ako nabigo, napakalaking dugtutuna. Yes! Napakaganda naman yung lapit niya at napakaganda rin yung patama ko dito sa dugtutunang ito. Akala ko nga na-spine shot dito, hindi kagad kasi nakahatak ng line. At eto, ilang segundo pa is dire-diretso na yung paghatak niya ng line sa akin, hindi ko na talaga mapigilan. Eto't napakadaling maubos yung 50 meters na line ko. At pagka-resurface ko dito guys, hindi ko na talaga binibigyan ng line pero hindi ko talaga mapigilan. Kaya nagpapatangay na lang ako dito. At ilang segundo pa ang nakalipas, eto ang nangyari. Ayun, biglang nawalan ng laban sa line. Natanggal. Hindi ko alam kung naputol or tumanggal yung isda na punit. Sayang. Nakawala. Matapos kong hatakin na itong line, nandito pa naman yung shop at walang nangyari. Hindi naman nabaluktot, wala rin nangyari sa flapper. Siguro lumaki lang talaga yung sugat ng isda. Sayang, napakalaki sana ng dugtutuna yon. Wala namang nangyari sa shop natin. Ay, akala ko na stone shot, na spine shot. Hindi ka agad gumalaw. Medyo napataas yung patama ko. Napakalaking dugtutuna. Sayang. Pero okay lang yan. At least, hindi pa rin natangay yung shot natin. Grabe. Akala ko stone shot na. Ang tira ko, hindi ko gumalaw ka agad. Kaya ang dugtutuna pag tinitira agad, kukuha ka agad ng line. Sayang talaga. Okay lang yan. Alas 7 na. Bawi na lang tayo. Dive pa tayo. Mga isang oras. Pagkatapos kong malagay yung line sa reel guys, nag-dive pa naman ako dito, nakailang ulit pa ako dito, halos nakaisang oras pa ang dive ako. Pero wala talagang nagpakita, nabulabog na siguro natin yung pagkatira natin ng dugtutunang napakalaki. Kaya pagkatapos din na itong dive, umuwi na rin ako. Buti na lang along the way pa uwi, nakita ko ng samaral at kahit maliit, tinira ko na pang ulam. Shoutout nga pala kay Jerry Laagan, Camiguin Island Spiro, Ali Punos, Lloyd Jandil, Kayadong Family, Bullet, Billy Guzman, Arsiga Family, Fernando Lacasandili, Bea Lopez, Rafi Bantilan, Luzana Villahermosa, Romel Daet, Joel Ranas, Lino Nidoy, Joseph Cordero, Infinite Outer Quest, Toto Condes, Sinon Fabillon, Joel Narido, Marlon Hamisola, Silio Family, Rega Favilla, Romulo Ratuccio, Joseph Janea, Jepor Binage, Nelson Panturas, Felix Lumagdang, Disulog Family, LB Anti-Vlog Adventure, Pancho Pantino, Alan Tingala, Cecilia Syrian Channel, Brian Pagkaliwagan, Charles Larasi, Kabuloy TV Vlog, Arnolfo Bulay, Federic Tirado, Alaw Family, Pablo Alaw, Michael Mejia, Raymart Macural, Junior Asanya, Roel Suay Bagyo, Earl Rodriguez, Pocholoy Lunas, Tony Saarinas, Kaloy Grigo, Walter Faigmani, Kuya Eric, Nan TV Mix, Leonardo Mejorada, Johnny Heist, Richard Mirabiti, Milagrosa Jos, Sean Bansil, Alexander Pesquira, Pesquira Family, Jerek Tolentino, Anthony Antonio, Kisi, Romeo Alcones, Alcones Family, Yusdado Oraya, Abilirdo Arellano, Oli, Romeo Aligre, Mentol Bernel, Tul AJ Muto, Coco Creed, Nexon Itson, Grunjano Garcia Family, John Vincent Eliagas, Carlo Rins Passion, Aldrin Encio, Resty Fabol, Lugin Gillian, Jason Busio, Melvin Padilla Family, Nick Miguel, Christopher Simon, Danilo Adalem, Chad Prince Adalem, Cesar Abling, Marilao Katakutan, Mindisival Family, Richard Mesias, Ador Binavidas, Christian Rillo, Romel Navarret, Raymond Pangilinan, Jesse Rogo, Jess Zapanta, Renz Jun, Edison Abak, Dennis De La Cruz, Jason Mura, Arjo Family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Samaral. Uwi na tayo. Pwede na to, may pang-ulam na. So ayun guys, umahon na ako. Ito lang yung nahuli ko. Buti na may nagpakita nung pauwi na ako. Sayang talaga yung dugtutuna. Grabe. Nakawala pa. Pinigilan ko na kasi nung pagkaubos ng line. Kasi dinadala na ako.
Akala ko makukuha. Pagkatira ko kasi, napakaganda ng patama ko. Hindi ka agad nakagalaw. Pero, pagkalipas ng ilang segundo, ayun, humatak na siya. Ang lakas talaga ng dog tutuna. Grabe. Akala ko nga hindi maupunit. Pero napunit siguro yun. Maano ang laman ng dog tutuna? Malambot. Kaya madalas naupunit talaga. Grabe, malaki. Mga around siguro 15 to 20 kilos yun. Medyo nataasan yung tama ko dito banda. Pero a good shot naman yun. Dito. Sinisintido ko. Napataas, malakas kasi yung agos. Grabe. Dito banda na tama. Siguro lumaki na yung sugat nun. Tapos ayun, natanggal. Okay. Napakalakas na ng blessing yun. Pero okay lang yun, ganun talaga. Bawi na lang tayo sa susunod na dive. Sa next dive natin. Alright.